Noong October 2015, biglang nawala si Sofia Kutsi, isang 21-year-old na Dutch medical intern sa Uganda. Nasa Uganda siya para sa medical internship at nawala matapos siya magpunta sa isang tourist safari. Mabilis na isinara ng mga local authority ang kaso at sinabi nilang inatake at kinuha siya ng isang hayop. Pero ayon sa mga ebidensya, may mas madilim at mas nakakatakot na katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala. Si Sofia Isabella Frederica Kutsi ay ipinanganak sa Amsterdam, Netherlands noong April 2, 1994. Siya ay anak ni Gerald at Maria Slykerman at may dalawa pa siyang nakababatang kapatid. Ayon sa mga nakakilala kay Sofia, siya ay matalino, palakaibigan at may malasakit sa kapwa. Nag-aral siya sa Amsterdam Youth Theater School sa loob ng ilang taon at ipinakita niya ang malakas na hilig sa sining ng pag-arte. Pero sa paglaki niya, nagpasya siyang kumuha ng kurso sa medisina. Mahilig din siya sa sports tulad ng basketball, hockey at pagtakbo sa Voldel Park, isang sikat na park sa Amsterdam. Noong mga panahong yon, si Sofia ay 21 years old pa lamang at isang medical student. Pumunta si Sofia sa Uganda upang magtrabaho bilang intern sa Lubaga Hospital sa loob ng 8 linggo. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, magandang future na naghihintay kay Sofia. Pinagsabay niya ang pag-aaral at part-time job tulad ng pamimigay ng flyers at pag-aalaga ng bata. Pangarap niya maging specialist sa tropical medicine, isang kursong nagpapakita ng kanyang malalim na hangaring tumulong sa kapwa at makilala ang mundo. Si Sofia ay isang likas na adventurer. Mahilig siya ma-explore ng mga bagong lugar at kultura, kaya malaking bahagi nito ay ang kanyang desisyong pumunta sa Uganda para sa 8 linggong internship sa Lubaga Hospital sa Kampala. Talagang bagay na bagay ito para sa kanya. At dumating si Sofia sa Uganda noong August 2015. Excited siyang maranasan ang bansa, makilala ang mga lokal at makakuha ng aktwal na karanasan sa medisina. Ayon sa mga ulat, si Sofia ay masipag at agad na naging popular. Pinuri siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang dedikasyon at sinabing lagi siyang gumagawa ng higit pa sa inaasahan. Mula sa pagtulong sa mga operasyon, pag-assist sa panganganak hanggang sa paglilinis ng sahig para lang makatulong. Nakatira si Sofia sa ISEC campus sa Kampala. Kasama niya sa building ang mahigit 100 estudyante. Sa kabila ng pagiging abala at magulo ng buhay estudyante, sinulit ni Sofia ang bawat sandali. Minahal niyang Uganda pati ang mga tao, kultura at ang mga tanawin nito. Katunayan ay natuto pa nga si Sofia ng kaunting Luganda, isa sa mga pinakakaraniwang wikang ginagamit sa bansa at madalas gamitin sa lugar kung saan siya nakatira. Ginawa niya ito para mas maayos siyang makausap ng mga lokal. Araw-araw siya nakikipag-usap sa kanyang pamilya at ikinikwento ang lahat ng kanyang ginagawa at natutunan sa Uganda. Mahal na mahal siya ng mga lokal na bata at madalas sumusunod sa kanya dahil gusto lang nilang mapalapit sa kanya. Sobrang nagustuhan ni Sofia ang bansa kaya plano niyang bumalik matapos ang kanyang pag-aaral at posible pang doon na tuluyang manirahan. Para sa iba, parang perpektong buhay ni Sofia pero malayo ito sa katotohanan. Noong 16 years old pa lamang siya na-diagnose siya ng bipolar disorder na malaki naging epekto sa kanyang buhay. Dumaan siya sa mga magulong episode, matitinding emosyon at padalos-dalos na kilos na nangangailangan ng maingat na pag-aalaga. Alam ito ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan pero karamihan ng mga tao ay hindi. Pinangangalagaan niya ang kanyang kondisyon sa pamamagitan ng gamot at suporta. At dahil dito ay namuhay siya ng normal hanggat maaari. Gayunpaman ang detalyeng ito ay naging mahalaga sa mga sumunod na investigasyon. Matapos tapusin ang kanyang internship noong October 22, 2015, naramdaman ni Sofia na hindi pa siya handang umalis ng Uganda. Nagpasya siyang mag-extend ng 2 pang linggo para libutin at makitang likas na ganda ng bansa. Noong October 23, nagpunta siya sa safari kasama ang 2 pang Dutch na estudyante at isang lokal na guide na siya rin nagmamaneho ng sasakyan. Para sa privacy, hindi kailanman isinapubliko ang mga pangalan ng kanyang mga kasama. Mahaba ang plano ng kanilang biyahe na tumagal ng 5 araw at dumaan sila sa iba't ibang lugar. Bumisita sila sa Fort Portal, Kidipo Valley National Park, Gulo at Pakwatch bago makarating sa kanilang huling destinasyon, ang Murchison Falls National Park,
na pinakamalaking park sa Uganda. Sikat ang park sa magagandang falls at maraming uri ng hayop tulad ng leon, elepante, buwaya at hippopotamus. Noong October 28, bandang tanghali dumating ang grupo sa park. Pagkatapos ng boat ride sa Victoria Nile, tumuloy sila sa Uganda Wildlife Authority Student Education Center, kung saan balak nilang magpalipas ng gabi. Ang Student Education Center ay simple lamang, may mga kubo, shared places at banyo na ilang hakbang lang ang layo. Nagsimulang mag-ayos ng gamit ang grupo. Si Sofia na may dalang maliit at walang lamang bote ng tubig na ginagamit niya sa pamumulot ng basura ay naglakad papunta sa banyo. Bandang 6:30 ng gabi at palubog na ang araw, may isang staff member na nakakita kay Sofia malapit sa mga banyo. Mukha raw siyang malalim ang iniisip at nakatingin sa direksyon ng Victoria Nile River na humigit kumulang 2,000 feet ang layo mula sa kampo. Itong huling pagkakataon na may nakakitang buhay kay Sofia. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng kanyang mga kasama na hindi pa siya bumabalik kaya sinuri nilang banyo pero wala siya roon. Hinanap nila siya sa buong kampo pero bigla na lamang siyang nawala at walang iniwang bakas. Mabilis na kumilos ang grupo. Pagkalipas ng 15 minutes mula nang mapansing nawawala si Sofia, ipinaalam nila ito sa mga local ranger. Agad na nagsimula ang paghahanap pero pinahirapan ito ng palalim na gabi. Sinuyod ng mga ranger ang paligid at ang mga kaibigan ni Sofia ay gumawa ng isang desperadong paraan. Pinatugtog nila ng paulit-ulit sa sasakyan ang paborito niyang kanta na Isabella ng Southeast Soul sa pag-asang maririnig niya ito at bumalik. Pero walang naging sagot. Bandang alas 9 ng gabi at wala pa ring bakas ni Sofia kaya tumawag ang isa sa kanyang mga kaibigan sa pamilya nito. Kinontak niya ang ina ni Sofia na si Maria at sinabi na nawawala ang kanyang anak. Si Maria na nakabisita na kay Sofia sa Kampala noong mga panahong ng internship nito ay lubhang nabalisa kaya agad siyang nagsimula magplano papuntang Uganda. Noong umagang yon, October 29, lalo pang pinaigting ang paghahanap. Nakilahok ang mga ranger mula sa education center, ang lokal na mga pulis at pati ang militar. May isang mahalagang palatandaan na natagpuan, yun ay ang maliit na bote ng tubig na dala ni Sofia na nakita 16 feet mula sa north ng pampang ng Victoria Nile. Pero imbis na malinawan ang kaso, mas lalo itong nagdulot ng mga tanong. Bakit naroon ang bote? At bakit pumunta si Sofia sa ilog? Ang Victoria Nile ay isang mapanganib na lugar, lalo na sa gabi. Maraming mailap at mababangis na hayop sa paligid, tulad na lamang ng mga buwaya, hippopotamus at iba pa. Sa una, inisip ng mga otoridad sa Uganda na kinuha si Sofia na isang hayop. Pero gaya ng makikita natin, hindi nagtagal ang paliwanag na ito. Noong October 30, humigit kumulang 40 hours matapos mawala si Sofia, mas marami pa sa kanyang mga gamit ang natagpuan. Ang mga ito ay kalat-kalat sa loob ng humigit kumulang 164 feet mula sa bote ng tubig malapit sa tabing ilog. Kabilang sa mga natagpuang gamit ay ang isang pares ng hiking pants, isang sapatos, salamin sa mata, isang punit na 1,000 na pera at isang walang lamang souvenir bag na binili ni Sofia sa Kampala. Ang pinaka nakakabahala ay ang mga piraso ng tela na posibleng mula sa kanyang pantalon na nakasabit sa sanga ng puno, mga 16 feet ang taas mula sa lupa. Kakaiba ang pagkakakalat ng mga gamit. Walang dugo at walang palatandaan ng pakikipaglaban. Kaya paano napunta ang pantalon sa puno? Bakit kalat-kalat ang kanyang mga gamit sa napakalawak na lugar? At bakit walang dugo at walang bakas ni Sofia? Bagamat may iba pang mga gamit na natagpuan malapit sa bote ng tubig, sinabi ng mga local ranger na hindi nila nakita ang mga ito noong unang paghahanap. Ang mga gamit na ito ay lumitaw lamang makalipas ang 40 hours mula nang mawala si Sofia, kaya nagdulot ito ng hinala. May naglagay ba ng mga ito roon kalaunan para magmukhang may nangyari? Sinuri ni Thomas Coyne na isang survival expert at investigador ang mga ebidensya at napagpasyahan niyang ang pantalon ay tila sadyang hiniwa gamit ang kutsilyo at pinunit at hindi sinira ng hayop gaya ng hinala ng iba. Ang kawalan ng dugo o anumang bahagi ng katawan ng tao ay lalo pang sumusuporta sa ideya na hindi totoo ang teorya ng pag-atake ng hayop. Gaya ng sinabi ni Thomas, walang hayop ang mag-iiwan ng mga damit sa puno o magkakalat ng mga gamit ng ganoon kaayos.
Para sa kanya, mukhang inayos o sinadya ang eksena. Ang teorya ng pag-atake ng hayop ay madaling tanggapin para sa mga otoridad sa Uganda, kaya agad nilang itinuring na aksidenteng pagkawala ni Sofia. Ngunit ang mga ebidensya o ang kakulangan nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Walang nakarinig ng sigaw, walang nakitang bakas ng hayop at ang lupang dadaanan mula sa kampo hanggang sa ilog ay napakadelikado lalo na sa gabi. Para kay Sofia na isang dayuhang walang karanasan sa lugar, ang tumawid mag-isa sa dilim ay halos imposibleng gawin. Habang umuusad ang investigasyon, lumipat ang atensyon sa kalagayang pangkaisipan ni Sofia. Dahil siya ay na-diagnose ng bipolar disorder noong 16 years old pa lamang siya, dumaan siya sa mga magulong episodes na maaaring magdulot ng padalos-dalos na kilos at labis na kumpiyansa sa sarili. Ayon sa kanyang mga kasama, bada October 26, nagsimula siyang magpakita ng kakaibang pag-uugali. Kaunti na lang ang kanyang tulog, tuloy-tuloy siyang nagsasalita at gumagawa ng mga mapanganib na kilos. Nagpupuyat siya at may mga ulat ng posibleng naninira siya ng mga upuan malapit sa campfire. Dahil dito nagkaroon ng tensyon sa grupo. Nag-aalala ang kanyang mga kaibigan at inisip nilang kontakin si Maria, ang ina ni Sofia. Pero hindi nila itinuloy dahil hiniling ito ni Sofia. Ang tour guide ng grupo na gustong bawasan ang tensyon ay binago ang kanilang itinerary at dinala sila sa mas tahimik na mga lugar. Ngunit pagdating nila sa Murchison Falls, ang pag-uugali ni Sofia na akala'y bumalik na sa normal ay muling naging hindi matatag at mas malala pa kaysa sa dati. May mga naghihinala na dahil sa kanyang kalagayan naging mas mahina siya at posibleng nagtiwala sa maling tao at lumayo ng mag-isa. Ang bipolar disorder ni Sofia ay nagdagdag ng masalimuot na bahagi sa kaso. Bagamat maaari nitong ipaliwanag kung bakit siya umalis sa kampo, hindi nito maipapaliwanag kung bakit kakaiba ang pagkakakalat ng kanyang mga gamit o kung bakit tuluyan siyang nawala. Ayon sa kanyang pamilya, hindi pa ito nangyari noon at wala ring balak si Sofia na sukuan ang kanyang buhay. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga ang nangyari? Dumating ang ina ni Sofia na si Maria sa Murchison Falls noong October 30 kasama ang mga opisyal mula sa Dutch Embassy. Mula noon, lalo pang pinalawak ang paghahanap na kinabibilangan ng mga pulis, mga helicopter at pati isang drone team na ipinadala ng mga otoridad ng Netherlands. Sa kabila ng malawak na operasyon, walang bakas ni Sofia ang natagpuan. Sandaling binalita ng Ugandan media ang kaso, pero mabilis nilang iniayon ang kwento sa theory ng pag-atake ng hayop at agad ding isinara ang kaso. Samantala, ang Dutch media ay mas masinsinan ang pag-uulat at naglabas ng maraming tanong at posibilidad tungkol sa nangyari. Hindi sumuko si Maria. Mahigit 20 beses siyang bumalik sa Uganda, nagsagawa ng sarili niyang investigasyon at nakadiskubre ng mga hindi tugmang detalye sa mga opisyal na ulat. Noong 2019, may natuklasan siyang mahalagang impormasyon. Isang retired na official ng Uganda Wildlife Authority na nagngangalang Stephen Nyandro ang nagbigay ng mahalagang pahayag. Ayon sa kanya, nakita niyang may kausap si Sofia na isa pang opisyal nung gabing siya'y nawala. Itinanggi ng ikalawang opisyal ang anumang pakikipag-ugnayan at hindi kailanman inimbestigahan ng mga otoridad. Nalaman din ni Maria na may humigit kumulang 400 trainees ng Uganda Wildlife Authority na nagsasanay sa isang kampo na may 1.2 miles lamang ang layo mula sa Student Education Center noong gabing nawala si Sofia. Hindi ito isinapubliko sa simula kaya lumitaw ang mga tanong kung maayos bang nasuri ang mga alibay ng mga taong naroon. Lahat ng na-recover na gamit ni Sofia ay pinadala sa Netherlands para sa DNA analysis. Kinumpirma ng DNA test na mga gamit ay kay Sofia nga dahil naroon ang kanyang DNA. Ngunit pa isa pang nakakagulat na resulta. May DNA ng isang hindi kilalang lalaki sa ilan sa mga gamit. Dahil dito lumakas ang posibilidad na may kinalaman ang ibang tao sa kanyang pagkawala tulad ng pagdukot o masamang gawain. Sa dami ng taong naroon sa lugar at sa tila sinadyang pagkakaayos ng mga gamit ni Sofia, posibleng may naganap na pagtatakip. Ngunit bakit? Para ba maiwasan ang batikos tungkol sa seguridad ng lugar o dahil mas madali bang isisi sa hayop kaysa imbestigahan ang isang krimen? Sa paglipas ng mga taon, maraming theories ang lumabas. Ang opisyal na kwento ng pag-atake ng hayop ay malawak ng pinabulaanan. May nagsabi ring baka nalunod siya ng aksidente o naligaw sa gubat.
Ayon sa teoryang ito, baka napunta si Sofia sa ilog at nalunod o kaya naligaw sa makapal na halaman. Ngunit walang nakarinig ng sigaw, walang bakas ng paa at walang bangkay na natagpuan kaya malabong mangyari ito. Sandali isa lang alang ng mga otoridad ang posibilidad ng pananakit sa sarili dahil sa kanyang bipolar disorder. Mareitananggi ito ng kanyang pamilya at sinabing mahal na mahal ni Sofia ang buhay at wala siyang ipinakitang senyales na gusto niyang saktan ang sarili. Inimbestigahan din ang voluntaryong pagkawala. Ang ideya na sadyang umalis si Sofia dahil sa personal na pinagdaraanan. Tinanggihan din ito ng kanyang pamilya at ayon sa kanila, malapit siya sa kanila. Marami siyang plano sa pag-aaral at walang dahilan para iwan niya ang lahat. Ayon sa kanila, masaya si Sofia sa lahat ng kanyang mga nagawa. Isa pang malawak na pinag-uusapang theory ay ang human trafficking o pagdukot. Ito ang pinakamakatwirang paliwanag para sa marami. Sinusuportahan ito ng tila sinadyang ebidensya at ng DNA ng hindi kilalang lalaki. Ipinapahiwatig nito na maaring dinukot si Sofia ng posible ng isang taong nakilala niya sa kampo. Walang palatandaan ng pakikipaglaban, walang dugo sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang mga gamit. Walang bakas ng gulong at walang bakas ng paa. Wala kahit alin kahit sa kanya mismo. Ipinapakita rin ito na may isa o mahigit isa pang taong sangkot. Malaki ang posibilidad na nabigla si Sofia at dinala siya sa ibang lugar. Ang kawalan ng bakas ng paa ay nagpapahiwatig na may taong bihasa sa survival sa gubat na sadyang nagbura ng mga bakas. Tandaan na may humigit kumulang 400 trainees ng Uganda Wildlife Authority na nagsasanay sa isang kampo na 1.2 miles lamang layo mula sa Student Education Center noong gabing nawala si Sofia. Ang mga taong ito ay may sapat na training at alam kung paano magtago o mag-alis ng ebidensya lalo na kung kinakailangan. Dagdag pa rito, may mga palatandaan ng posibleng pagtatakip ng mga otoridad. Bukod pa rito, ang mental health ni Sofia ay maaaring naging dahilan upang siya ay madaling mabiktima. Ang theory ng human trafficking ay nakakakilabot, lalo na kung isaalang-alang ang hindi kilalang DNA at ang kakulangan ng malinaw na paliwanag mula sa mga local authority. Ngunit dahil wala pang matibay na ebidensya, nananatili pa rin itong theory. Ito ang mga alam natin. Hindi kailanman tumigil ang pamilya ni Sofia sa paghahanap ng sagot. Ang kanyang ina na si Maria ay walang sawang lumaban. Nag-ipon siya ng pondo, kumuha ng mga pribadong investigador at pinilit ang mga otoridad na muling buksan ang kaso. Noong 2019, iniutos ng public prosecutor ng Uganda ang bagong investigasyon, ngunit natigil ang usa dahil sa global health crisis at sa local elections noong 2021. Hanggang ngayon ay patuloy na iginigiit ni Maria ang DNA comparison sa ikalawang opisyal na nakitang kasama ni Sofia bago siya nawala. Ito ay maaaring maglinis ng pangalan ng opisyal o magbigay ng malaking breakthrough sa kaso. Ang pinakahuling update ay noong June 2025. Si Michael Kichambo ay humarap sa paglilitis. Siya ang tour guide na namuno sa safari ni Sofia, ngunit wala siyang valid na license. Isang bagay na sinasabi ng mga otoridad na maaaring nakaambag sa pagkawala ni Sofia. Sa paglilitis, si Stephen Nyador, ang lalaki nagbigay ng pahayag ilang taon na nakakalipas ay nagsabing nilabag ni Sofia at ng dalawa niyang kaibigan ang mga patakaran ng Student Education Center sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng malakas na music sa reception area. Ayon sa kanya, badang alas 4 ng umaga, nakita si Sofia na kumakatok ng malakas sa mga panel at tila sinusubukang magsunog ng damo na palatandaan umano ng isang mental health episode. Sinabi rin ni Stephen na binalaan niya si Michael na dalhin si Sofia sa ospital at kansilahin ang biyahe, ngunit hindi siya pinakinggan. Pagkaraan nito, nawala na si Sofia. Sa ngayon, ito pa lamang ang nag-iisang paglilitis na may kaugnayan sa kaso at hindi pa mismo tungkol sa kanyang pagkawala. Ang pamilya ni Sofia na pinangungunahan ni Maria ay patuloy na lumalaban para sa katotohanan at hindi tumitigil sa paghahanap ng sagot para malutas ang misteryong ito. Ngayon ang tanong ay ano talaga ang nangyari?